Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking Day 10 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay about series Anatomy of Sins and Temptation. At ang topic po natin ngayong araw, August 6, 2024, ay Jesus Counter Attack. At ang scripture po natin ngayong araw, Luke 4, verse 1 to 13. 1. Si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang. 2. Nandun ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain ng anumang sa mga araw na iyon, at nang makalipas ang mga araw na iyon ay nagutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Sumagot sa kanya si Jesus, nasusulat ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang higit ang lahat ng may mga kaharian sa sanlibutan. 6. At sinabi sa kanya ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. 7. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo. At sumagot si Jesus sa kanya, nasusulat, sasambihin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. 9. Pagkatapos ay kanyang dinala siya sa Jerusalem at inilagay siya sa tuktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka muna rito. 10. Sapagkat nasusulat, ipagbibilin ka niya sa mga anghel at ikaw ay ingatan. 11. At aalayan ka niya ng kanyang mga kamay, baka masaktan mo ang iyong paa sa isang bato. At sumagot si Jesus sa kanya, Sinasabi, huwag mong tutuksiin ang Panginoong mong Diyos. 13. Nang matapos na ng dyablo ang lahat ng panunukso, lumayo siya sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. So, teaching. Jesus' responses to temptation. Ito yung mga ginamit ni Jesus para lumayo sa tukso kay Satanas. 1. Deuteronomy 8 verse 3, man shall not live by bread alone. 2. Deuteronomy 8 verse 13, worship the Lord your gods and serve Him only. Teaching number 3, Deuteronomy 6 verse 16. Do not put the Lord your God to the test. Ayan po yung mga ginamit ng ating Panginoon laban sa panunukso ni Satanas sa Kanya. So, ito po yung pagtitiwala o paggamit ng ating Jesus sa mga salita ng Diyos ang malaban sa tukso ni Satanas. God's word is important because the words of God is our sword. Application. The role of God's word. Number 1, immerse yourself in God's word. Ito po yung immerse o pagbababad o pag-uunawa natin sa Bible o salita ng Diyos. Panlaban sa tukso ni Satanas. Application number 2, fight temptation with God's word. Pag tayo ay nagbabad o inunawa natin ang salita ng Diyos, ay handa na tayo sa paglaban sa temptation o tukso ni Satanas. Dahil ang
laban sa sarili mong salita, ay matatalo tayo. Bagamat ang paggamit sa salita ng Diyos Ama ay talagang panalo ka at handa ka na sa laban. So, application number 3, trust in God's Word for success. Kung gusto natin maging successful in life o malayo sa tukso, trust God's Word for success. Dahil ang promises o salita ng Diyos ay talagang masasabi na din natin na need natin magpatuloy at magsumikap. Discussion: what is the importance of immersing ourselves in the God's Word to fight temptation? Ang pag-immerse o pag-unawa at pagbabad sa salita ng Diyos ay importante sa buhay natin dahil makakatutulong ito sa paglayo natin sa tukso o kasamaan na gawa ni Satanas. At makakatulong din ito o sa atin sa pagiging successful natin in life. Trust in God's Word for success. Ayun lamang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.